Hindi naman ho tayo mga malisyosong tao dito sa PH Update. Hindi naman ho mag-agree niya si Ma'am Pinky Webb at yang si Ma'am Corina Sanchez kung walang ibig sabihin yan. At hindi rin naman ho magpiping yang si Auntie Claire diyan sa press ko niya kahapon kung wala rin ibig sabihin yan. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin ang mga punto de vista nitong si Ma'am Corina at nitong si Ma'am Pinky kaugnay dun sa naging anunsyo nitong si VP Sara. At syempre, hindi ho magpapakabog nitong si Auntie Claire diyan sa ano niya na yan, diyan sa suot niyang kulay pink. At least itong dalawa na to, ang nagbayad sa suot nila ay yung kumpanyang nagpapasahod sa kanila. Ang kay Auntie Claire ho na yan, mga kababayan, kung ano man ang suot niya dyan, kahit visit na visit kayo, ikatuwa nyo na lang ho mga kababayan dahil meron ho tayong ambag dyan. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa magsusumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin ang mga punto de vista nitong si Ma'am Corina sa naging anunsyo nitong si VP Sara. Ito, pakinggan natin. Auntie Claire, makinig ka ng mabuti ha. Kasi ikaw ang laman ng social media ngayong mga panahon na to. Alam ko naman na yan ang gusto mo. Na maging ika maging mainstream media ka sa social media. Ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin to. Okay. Alex, congratulations! Galing, grabe. Oo. Do you do that? Do you try to do resistance training? Ako, Importante yan, yes. importante. Oo, di ba? Oo. Kasi ang sabi nila, yung legs mo is your second heart. Correct, So correct. kailangan yung legs, Malakas. yung leg muscles mo, kasing tibay nung Very kay strong. VP Sara. Ano sa segue? Oo, ganda. Segue. Nakatayo pa rin kahit binabato ng binabato. Hindi natitinan. Ganyan pa. Tatakbo akong presidente. Nagulat ka ba? Nagulat ako sa timing. But then, considering that the impeachment case, Diba? Hindi naman ho mag-green yan kung walang ibig sabihin. Ako napakarami na hong napakarami. Ma'am, sa susunod na video natin pagkatapos nito, papakita ko ho sa inyo yung mga susuporta kay VP Sara na ngayon pa lang, yung mga individual, mga kumpanya na nagpapakita na ng suporta kay VP Sara. Ngayon pa lang ha, hindi pa ho nag-uumpis ang eleksyon, hindi pa nag-uumpis ang kampanya, pinapakita na ho nila ang kanilang marugdog na pagsuporta dito kay VP Sara. Parang magkukulay green na ho ata tayo, magkaka-uniform na ho tayo dito sa, sa lahat ng video ho natin magkukulay green na tayo. Magkukulay green na ho tayo na damit. At saka yung background ho natin, iayusin na natin. Siyempre, dapat go green. Go green, go green, di ba? Oh. resurrection is imminent, then this is the perfect timing for her. Yeah. Hindi ba? Yeah, I guess a lot of people were looking into saying they're not Isa pa yan. Auntie Claire, tignan mo naman yan. At least yung pinambili nila ng kulay green na damit, galing sa kinita nila, galing sa talino nila, galing sa hustle, galing sa diskarte. Hindi galing sa pera ng sambayan ng Pilipino. Na pinapasweldo sa iyo ng amo mong bag. surprised. Alam naman natin na tatakbo. At least that's what we think. Pero yung timing, nangyari nga bago ang impeachment, hearing ng impeachment complaint sa House of Representatives. But also on one side, at least it's good. Somebody already declared, right? 1 year and 3 months prior to the elections, kung tama ang aking... Is it really only 1 year and 3 months na lang? Chinek ko na. 2 years to 2 years. months pa pala. Okay. Ano nangyari sa akin? Okay, Kita mo na. Before the election. 2026. Mag-squats ka pa. Oo nga. No, before the election, yung actual election. Pero hindi yon ang start ng campaign season. Yung tinutukoy ni Ma'am Pinky, ang start ng campaign season, 1 year and 3 months. Ito naman kay Boy, ang chinek niya, yung actual election, 2 years and 2 months pa talaga yun. 2 years, 2 months. Naku, nagkamali ako doon. 2 years 2 and years? 3 Sa months. maaga. 2 months. Maaga. It's game time na. I don't recall anyone who declared this early. O ito, meron akong theory. Dahil lang sa Marites ito, Yan, na Marites. mayroon daw mga ilang congressman na nahihikayat ng wag bumoto para sa impeachment. Oo. Ang kapalit nun, hindi sila pag-iinitan, susuportahan, at dahil sila'y kinakabahan, dahil wala pang katapat si VP Sara at mataas siya sa survey, parang yun ang balak nila, mag-a-abstain or mag-a-absent. Hindi. Yung punto na pag-iinitan,
hindi mapag-uusapan yon kung siguradong mai-impeach siya sa Senado. Sa House of Representatives, no question ask ka nga. Sigurado na yan. Tapos na siya dyan sa House of Representatives. Kung magkataon man. Diba? Kung siguradong mayroong boto na mai-impeach siya dyan sa Senado. Kaso alam din nila, nagbilangan siguro sila ng ulo. Ilan ba atin yan sigurado? Si Tuta, si Ping Lacson Boytago, si Risa Hontivero, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, sino pa? 2 tulpo, 7, wala na. 16 ang kailangan na boto sa Senado para ma-impeach si VP Sara. Yung nabanggit ho natin na sigurado na yun, 7 pa lang. At yung natitira, hindi na ho kontrolado ng Senado yun. Isang tawag lang ni Papang, baka biglang bumaligtad ang barko, ika ka, di ba? Magkapatid na bilyar, magkapatid na Estrada. Yan ho ika nga kung ano ang maging kumpas ng kanilang mga boss o mga tatay, nanay. Yun ho masusunod dyan, ika nga, di ba? Kaya ramdam din ng mga taga House of Representatives, okay, mabibigyan natin ng mai-impeach natin sa House of Representatives itong si VP. Pero pagdating sa Senado, naku, doon tayo magkakahindot-hindot. Kasi pagka hindi na-impeach si VP Sara sa 2026, 2028, siguradong presidente na ho siya. Wala na ho, formality. Ngayon pa nga lang di ba? Presidente na ho si VP Sara, yung magiging election sa 2028. Formality na lang ho yan. Sigurado na. Ika nga magpapagod lang tayo sa 2028 pero siya na ang presidente. Interesting. Pwede. Pwedeng ganun din. Kaya, kailangan niyang yun, panindigan. Walang ambagan dyan, ma'am, ha? Walang ambagan, oo. Din kayo kayo lang, grabe, mag-abstain. 2 million lang, di naman kailangan 20. Abstain? Either yes or Saka walang perang pang-ambag itong si VP Sara, sir. Walang perang pag-ambag yan. Wala ho siyang unprogram appropriation. Okay? Wala siyang insertion. Okay? Hindi siya ang may awak ng National Expenditure Program. Okay? Hindi siya ang nagre-release at pumipirma sa budget. Okay? Walang ganun si VP Sara. Ang Senado ang meron ganun. At yun ang ginamit nila para hikayatin ang mga congressman na pumirma nung unang impeachment ni VP Sara na binasura lang ng Korte Suprema. Palakpakan. or no. Either you are for the impeachment or you're not. Either the charges are valid for you or it's not. Huwag yung abstain kasi either you believe it or you don't. Either you're for it or you're against Correct. it. Paano iba sila mag-isip? Either I make it or I don't. Yun na nga. Yun talaga yung tinatawag na political survival. Yes. Di bantayan natin yung mga mag-abstain. Tayan natin kung sino yung mga mag-abstain bigla. Saka yung mga Nandito poporma. We're watching you. Saka yung mga poporma para maging Ininista running mate natin. ni VP Sara. Sigurado. Oo. Yan ang exciting. Nung 2022 lang, ilan ang pumunta sa kanya, di ba? Kasi kala nila. Ikaw naman, fake news naman tong si Ma'am Pinky. Ang sabi nitong si Auntie Claire, si VP Sara ang nang hikayat kay Marcos Jr. na maging katandem siya. Sabi naman. Hindi, si VP ang pinagsiksika niya sarili niya doon sa bangag, di ba? Yun ang sinasabi ni Auntie Claire na ka-fake newsan. Tatakbo si VP Sara as president. Daming pumunta sa kanya, bumisita. At saka third force. Sino kaya ang uusbong na third force? Meron Wala kaya. ng third force. May the force be with you. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ayun na nga ho mga kababayan dito sa bahagi ng video natin na to. Siyempre, balagbag na naman. Balagbag na naman ho ito. Anti-Claire tayo, no? Pagka, minsan merong oras na pagka nakikita ko tong si Anti-Claire, di niya pa binubuka bibig niya. Napapagod na. Dito, nung mga naunang nung mga naunang panahon. Pero ngayong mga panahon na to, yung tipong naging immune na ako sa kawalang yan ng bunga. Kumbaga tanggap ko na balahura talaga bibig niya di ba? Tanggap ko na puro kabalbal na lalabas diyan. Kumbaga wala nang dating sa akin. Kumbaga na lang. Natatawa na lang ho tayo na sa pag-aakala ng kanyang ginagawa na yan, mayroon pang naniniwala sa kanya. Wala na, di ba? Yung tipong pag nagsalita siya, pagka meron siya visual aid, meron siya mga bond paper na ipinapakita, yung tipong random niya sa puso niya na meron pang naniniwala.
Hindi niya alam yung mga kinakausap niya dyan. Ano eh, ang definition ng successful na trabaho dito kay Auntie Claire, nasasagot, basta masagot lang niya yung tanong sa kanya ng mainstream media, mga Malacanang prostitute dyan sa Malacanang, di ba? Pagka nasagot niya ng maayos, yun na. Pagka nakasagot siya, kahit tama, mali, wala siyang pakialam. Basta nasagot niya yung tanong sa kanya, mission accomplished na siya. Walang kakagatin ba yan ng sambahin ng Pilipino? Papaniwalaan ba ako? Meron bang magiging bigat ang sasabihin ko? Wala ko siyang pakialam doon. At sa tingin natin mga kababayan, no? Feeling ko lang. Tinangka ng palitan niya si Auntie Claire. Bakit? Kasi doon sa approval at trust rating ni Marcos Jr. talaga sumadsad yan di ba? Ang nangyari ho siguro dito, wala na silang makita na kayang sikmurahin yung ginagawa. Ang bira. Ito na. Auntie Claire ho tayo. Game. Unang tanong mula kay Mads Moratilio, Net 25. Ay, ano to? Net 25. Hi, ma'am. Reaction lang Wala. po, ma'am, ng Palace Wala na si Ma'am Eden Santos. Si Ma'am Eden talagang inaano ko dyan. Yung pinapanabikan ko si Ma'am doon Eden. sa sinusulong ni Senator Robin Padilla na Sara and Amy tandem for 2028, given na Senator Amy is a sister po ni President. Thank you. Sila din po ang dating tinawag na Team Itim. So ngayon po wala pong maaaring tugon at hindi pa po tumutugon o nagre-react ang Pangulo patungkol po dyan. Sunod na tanong mula kay Team daw ho sila noon. Pambihira. Ibig sabihin, team itim si Marcos Jr. sa bagay. No? Talagang team itim si Marcos Jr. Tingnan nyo naman ho nangyari sa bansa natin. Kadilipan, di ba? Ang sumalansan, ang lumakad dyan sa Uniteam, si Amy Marcos. Di ba? Amy Marcos. Tapos, tinawag na Team Itim, naging katandem ni VP Sara, si Marcos Jr. Ang tinawag na Team Itim, si Marcos Jr. at itong si VP Sara. Anyway, kung ano man ang gusto mong itawag sa magiging tambalan ni VP Sara at nitong ni Vice President Sara Duterte. Pero ako, personally, hindi ako pabor dyan. Marami tayong alternative na walang hindi iiyak pagka pinakulong na ni VP Sara si Marcos Jr. Di ba? Di ba? Nakuha niyo ho ba yung mga kababayan? Pero at least dito, kasi magkaiba yung sitwasyon. Kay VP Sara, nung nakipagtandem siya sa siraulong presidente na to, ang pinag-usapan hindi papapasukin ng ICC at doon sa unang taon ng administrasyon wala talagang pinapasok na ICC. Tama. Kaso dito, pag nakipagtandem si Amy Marcos dito kay VP Sara, alam na niya na pagka naging presidente si VP Sara, makakahon ang kanyang kapatid na bangag. Kaya doon pa lang siya agreement. Sang-ayon ka ha? Pag naging katandem mo ko, naging presidente ako, huwag kang iiyak pagka pinakahon ko ang kapatid mo. Pinakahon, pinakulong. Makukulong talaga kapatid mo, alam mo yan. Ngayon, kung vice president ka, pagka kinontra mo ko, di ba, bakit pa natin gusto ng ganong klaseng sitwasyon kung sakaling maging presidente itong si BP at makakarga niya itong manggagamit na to na maging vice president siya. Hindi ko kang pare-parehas ng ika nga. Mga DDS, iba-iba yan. May kanya-kanya kaming pag-iisip. Yung iba gusto siguro nila si Amy. Pero ako talaga, gaya na sinabi ko sa inyo mga kababayan, huling Marcos na yung si Bangag. Wala na, tapos na. Wala na. Final na yun. Kargado yung mama na yan. Kargado yung mga Marcos yan. May bagahe lahat yung mga yan. Wala kayo pwedeng pagkatiwalaan dyan. Mula sa anak, ate, kapatid, pati nanay. Di ba? Kargado lahat yan. Bagahe ang meron sila. Kaya hindi ko tayo nagtitiwala sa mga yan. Ngayon kung kayo gusto nyo maging vice president si Amy Marcos, kayo yung bahala dyan. Christian Bascones, PRTV. Team. Can the Palace clarify why Customs Commissioner Arnel Nepomucenu's appointment document is dated February 2,
2026 when he was officially sworn in June 30 last year po. Ang kumakalat na sinasabing papalitan si Commissioner Arnel Nepomuceno ay wala pong katotohanan. Ang lumalabas po ng dokumentong yan ay ibibigay po natin mismo sa NBI dahil marami na po talaga ang namimihasa, umaabuso sa kanilang mga sinasabing freedom of expression. So yan po ay ipapaalam at ihatid natin sa NBI para makita at maimbestigahan kung saan nanggagaling ang mga peking impormasyon na yan. Nako, mga So, peking Malacanang information. completed its review of Yeah, DNR right. Secretary Lotilla's appointment records po. Despite his nomination being bypassed 3 times by the CA, is the palace now considering resubmitting his nomination, seeking legal clarification on his eligibility or preparing to appoint a replacement if confirmation remains uncertain? As of now po, I cannot give you any update. Hihingi po ako maya-maya patungkol po kay Secretary Lotilla. Last po, ma'am. May nangangamba po bang revamp or balasahan sa mga appointees ni Presidente? Sa ngayon po, wala pa pong ipinaparating sa atin na anuman. Kapag ka po meron na, ibibigay ko po sa inyong update. Maraming salamat. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, ma'am. Ma'am, you're wearing pink. Nako, Is it nice? That signals na nililig itong Tribune na to, ano to ang tawag dito, kupal to. Kupal tong Tribune na to eh. Ano to, ito sa mga maduming magtanong dyan sa PCO. Sige, tanongin natin. Unang entrada pa lang nitong baklush ba to? Baklush ba tong kalbo na to? Kaya ako dyan sa mga kalbo na yan, medyo diskumpiyado ako eh. Diba? Kaano-ano ba to ni Kap? gawan talaga ng administrasyon si Vice President, dating Nako. Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Yan. Huwag yung mali siya. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sino mang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayun po, ayus. Huwag kasing masyadong malisyoso. Kayo naman wala. Huwag niyo masyadong nai-stress tuloy itong si Auntie Claire. Di ba? Huwag masyadong pambihira kayo. Nag-shoot lang ng pink kagad. Pinklawan na kagad. Importante dito magkikita si Marcos Jr. at itong si Amy Marcos. Di ba? Literal na kain suka. Pambihira. Ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. And follow up lang po, lumulutang yung Leni Riza, pambangga dun sa Sara Amy. Ano pang Ay, teka. reaction ng palasyo? Wala pa. Grabe naman. Wala pang Sara Amy. Kayo talaga. Wala pa Sara Amy. Pambira ito. May pakrus-krus ka pa sa gilid ng tenga mo. Walang yaka. Kalbo ka. Wala pa Sara Amy. Fake news na naman yan. Taga-tribune ka pa naman. Isa ka sa mga binabasa kong pahayagan. Lang yaka. Huwag na kayo magbabasa ng Tribune. Dahil dyan sa kalbo na yan. Pambihirang kalbo yan. Oo. Ganda-ganda pa naman ang mga pinopost nyo pa minsan-minsan. Tapos ang magtatanong dyan sa House of Representatives, ay dyan sa Malacanang, ang ulo, ugis rolon. Walang yan. Yan ang kachokarat ni Auntie Claire yan sa kabalbalan dyan sa Malacanang. Pa rin po. Hindi pa rin po ito na pag-uusapan. Sabi nga po natin, trabaho, Yan, hindi trabaho. bakasyon. Ay, kala ko mali. Nakaw. Insertion. Ang program appropriation ng program. Kala ko yun. Anong trabaho. Kala ko nakaw. Kasi walang ginawa amo mo kundi magnakaw. Thank you. Sunod na tanong mula kay Michelle Gilang, All TV. Kala mo Wala, Brad. Good afternoon, Yusek. Wala May we kang get the bitaw palace's dito. reaction to the remarks from the Makabayan bloc describing Vice President Sara Duterte's announcement of her intent to run for president as a threat to congressman amid the pending impeachment complaint? They think that her declaration could be intended as a panakot to congressman, so they would reconsider their positions on her impeachment. How does the palace view these statements? Opinion po yan.
ng Makabayan Block, siguro kung yan po yung nararamdaman nila, maaaring may katotohanan. Pero sa mga nahalal po sa House of Representatives, ganyan po ba ang gusto nilang makita ng taong bayan na sila ay natatakot dahil lang sa pagdedeklara na tatakbo ang isang vice-presidente sa pagkapangulo sa 2028? Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagka-presidente. Sunod na tanong mula kay Jean Mangalus, philippinesstar.com. Good afternoon. So, Mary Jane Veloso's family and migrant advocates have repeated their call for clemency for her. The family said that they've been directly communicating with the palace over this request. So, the group even challenged President Marcos to visit Ms. Veloso. So, Wala, anak ng toko, nagpapadala nga ng dating presidente si Saday, ganun pakialam niya yung kay Mary Jane Veloso. Nagkaroon lang ho ng development dyan sa kaso ni Mary Jane Veloso nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. After nun, hindi na ho nasundan yan. Bihira ho. so how does the palace respond to this? Ang huli ko pong tugon, at yun po ang pinakahuling ibinigay sa aking impormasyon, inaaral po yung pinaka-minutes of the meeting para kung magkaroon man po ng pagdidesisyon ng Pangulo, wala po siya malalabag na anumang protocol or anumang nababanggit sa minutes of the meeting. Meeting po with who? Minutes of the meeting, nung nung ito ibinigay, nung isinorender sa atin, nagkaroon ng repatriation, negotiations for repatriation ni Miss Mary Jane Veloso, titignan lamang po nila kung ano yung naging usap. Pero is the palace inclined to grant her clemency? Sa ngayon na hindi pa po natin masasabi dahil inaaral pa po. May timeline po ba? May timeline? Wala pong naibigay sa atin. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon po. Isinusulong po ni Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang libreng kuryente para sa mga pamilyang mababa ang konsumo. Ano po ang reaksyon ng mga Malacanang dito? Teka lang ha, Senator Rodante Marcoleta yan ha. Huwag masyadong pilingero yung bagitong congressman na yan. Anyway, kailangan natin ng counterpart sa House of Representatives yung panukala na yan ni Sendante. Ngayong meron ng ginalaw na ambaso, kaya dapat pasalamatan natin itong si Senator Marcoleta. Di ba? Hindi maiisip ni bangag yan si Sandro. Hindi maiisip yan. Kinuha niya yung idea kay Senator Rodante Marcoleta. Sakaling maipatupad ito, sino po talaga ang sasagot sa gastos? Ang gobyerno ba o may posibilidad na maipasa ito sa ibang consumers? Sa ngayon po, ipinapairal na po ng administrasyon na libre ang hindi lalagpas sa 50 kilowatt-hour na konsumo ng mga benepisyaryo ng 4Ps. So kung magiging maayos po ang provision na ito sa bill na ilulunsad or nais na isabatas ni Congressman Sandro, pag-aaralan po ito. Pero maganda po ito para sa ating mga kababayan. Magiging maganda po ang epekto nito at hindi sila masyado mahirapan kung ang konsumo nila ay maliit at makaka-encourage to na wag masyadong mag-aksaya ng elektrisidad o ng konsumo ng kuryente. Pero ito po aaralin. So hindi pa po natin masasabi kung papabor o hindi dahil kailangan pong maaral ang mga provisions na to. Salamat, Yusek. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, in former President Rodrigo Duterte's latest request to the International Criminal Court, sinabi niya po na i-waive niya yung right niya to appear before the pre-trial chamber because wala daw pong jurisdiction sa kanya. And in that particular filing, he also mentioned na it was the office of the President who allegedly funded the private jet that took him to The Hague. He insists na he was kidnapped from the Philippines. May we get a confirmation or a reaction from the palace with regard to the allegation na ang taxpayers' money daw po ang ginamit para pondohan o rentahan yung eroplanong nagdala sa kanya doon? Ang pagpapadala po sa dating Pangulong Duterte sa ICC or sa The Hague ay ayon po sa batas. Hindi ayon sa batas. Ang nakalagay sa batas, kahit dun sa Rome Statute na binibida nyo na hindi na tayo kasali, ang nakalagay doon,
dalhin sa competent judicial authority. Hindi nyo ginawa. Hindi nakaayon. Doon pa lang tapos na usapan eh. Hindi nasunod yung karapatan niya na ika nga kahit yung kanyang pamilya makakausap siya ng mga panahon na yun. Hindi rin ginawa. Pag nagkataon siguro, masasapak itong si Torre kung pinapasok nila itong si BP doon sa ano na yun. Lungkot talaga. RA 9851, maliwanag ang sinasabi sa Section 17 na kapag ang isang kaso o isang complaint ay dinidinig na sa isang state o international tribunal or court, maaari pong i-dispense with na ng gobyernong ito ang anumang pag-iimbestiga at hayaang magpatuloy ang pag-iimbestiga sa nasabing state or international tribunal. At yun po ang ginampanan at yun ang naging paraan ng gobyernong ito para po makamtan ang sinasabi nating hustisya ng mga nag-complain or kahit po ang... Hindi pa pwedeng dyan lang sila sa DOJ mag-complain? Diba? Maya naman, mga vlogger nga, mga, diba, nakakasuhan naman, diba? Kaya nyo naman trabahuhin dito, ba't di na lang dito? Hindi. Sa pag-aakalang malulumpo nyo, mapapababa nyo mga moral ng mga Duterte supporter, kaso kabaligtaran ang nangyari. Mas lalong nag-alab, naging marugdog ang kanilang pagsuporta sa mga Duterte doon sa ginawa nyo. Miscalculated na naman, miscalculation na naman kayo. Bakit? Kasi mga bangag kayo dyan sa Malacanang. Diba? Miscalculation ho yung mga kababae. Iniisip nila, ganito sa sobrang kabangagan natin, nagbe-brainstorming tayo. Ang gagawin natin? Wasakin natin ang foundation ng mga Duterte. Tanggalin natin ang matandang Duterte sa Pilipinas. Yan kasi ang ulo nila. Pagka wala na yan, madudurog na. Supporter base ng Duterte, mawawasak yan. Hanap ng toko. Lalong nag-solidify noong tinanggal si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong nagalit ang sambayan ng Pilipino. Yan ang resulta. Pag mayat-maya, nagpupulburon ka. Akusado. Kung taxpayer po ang ginamit ito lang po ay naaayon sa batas dahil gumaganap lang po ang gobyernong ito sa kanyang katungkulan, maliban po sa sinabi nating pag-cooperate with the Interpol, pagpapatupad ng batas na RA 9851, meron din pong residual obligation ang administrasyon na ito upang ipatupad ang dating napagkasunduan na nung tayo pa ay miyembro ng ICC o ng Rome Statute. Ma'am, follow-up question. Meron pong ilang previous statements si President Ferdinand Marcos Jr. saying na his administration will not recognize any arrest warrants kasi hindi na daw po tayo miyembro ng ICC. How do you reconcile that statement from the succeeding actions of the administration, and maybe also get a categorical answer if it was the OP who funded the plane to The Hague? Pakibigyan niyo po sa akin yung konteksto na sinabi ng Pangulo na hindi niya i-recognize ang warrant of arrest na i-issue. Yes, ma'am. I will give you the link of the video later. I think he was asked during a media press briefing several years ago, even before this erupted, when the unit team was still together. He made that statement. Sa aking pagkakaalam at aking intindi sa sinabi ng Pangulo sa mga previous statements niya, hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Naku. Maliban lang kung mayroong ibang legal options or rather legal study on this. Naku. Yun ang aking huli. Yari tayo dyan. Sigurado ka Anticler magkakahindot-hindot na naman yan yung statement nyo ni Marcos Jr. Ang dating parang naging presidente ka Sa bagay, sa kabangagan nga naman ng presidente natin, kahit sino presidente ngayong mga panahon na to, sa tingin natin wala talaga siyang pakialam. Na tandaan. So ngayon, kung meron ngang batas, sinabi natin pinapairal na RA 9851 at yung ating obligasyon sa Interpol, hindi man natin kinikilala na may jurisdiction ay ICC ngayon. Sa ngayon. Pero ang ICC ay nagkaroon ng jurisdiction sa mga aksyon na naganap nung tayo pa ay miyembro. At hindi po natin pwedeng iwasan yon dahil meron pong residual obligation ang administrasyon na ito. Ma'am, last from my end, may ballpark figure as to how much we spent for that particular flight? Wala po akong detalye sa ngayon. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek,
Sinasabi po ng Pangulo, of course, that he doesn't want to talk about the elections as of yet at gusto niya magtrabaho. Pero gustuhin man po niya at hindi, following Vice President Duterte's announcement yesterday, it's Yeah. going to be political. It's going to be about the elections moving forward. How does the President see this affecting his plans, his governance? Wala, hindi maapektuhan. Maapektuhan ba ng isang vice presidente na nag-announce lamang siya na siya'y tatakbo ang pagtatrabaho ng Pangulo? Kung ang iisipin lamang ng Pangulo natin ay ang mga sinasabi ng vice presidente, hindi natatakbo ang gobyernong ito. So hindi po maapektuhan. Iba kasi si Sara, hindi naman siya ordinaryong kandidato. Pagka nag-anunsyo si Tulfo, si Risa, siguro walang karga sa administrasyon. Pero pagka si VP ang nag-anunsyo, ibang usapan na yun, ikaw naman talaga. Oh. Ang focus ng Pangulo para maiangat ang ekonomiya ng bansa, maiangat ang buhay ng bawat Pilipino, at masolusyonan ang issue sa baha na hindi na solusyonan noon pa. And given that, makakaasa din po kaya tayo na the President will make statements concerning the Vice President's tirades against him. Dahil, yun nga po, it's election season. Nung pa natin sinasabi, lahat ng sinasabi ng Vice Presidente, halos doon, fake news. Fake Ano news. pa ba? Ang dapat sagutin pa ng Pangulo kung kayo mismo taga-media. Pagka ba sinabi ng, ni VP Sara na napakakurakot ng administrasyon ni Marcos Jr., fake news ba yun? Totoo ba yun? Fake news ba yun o totoo? Totoo. Bakit? Anak ng tokwa, binulsa nila yung mga unprogrammed appropriation. Ang tinuturo nitong si Appropriation Chairperson Saldico, presidente ang mastermind. Hindi yung kung sino-sinong nagbabakal bote sa gilid ang nagsabi nun. Dating Appropriation Chairperson at hindi siya napalitan, hindi siya nagalaw sa buong 19th Congress. Sino naglagay kay Saldico? Marcos Jr. Tinanong siguro nitong si Marcos Jr. o sino ba yung pwede nating bata-batain dyan sa House of Representatives, patrabaho dyan sa appropriation. Etong si Marcos, si Romualdez, eto bata ako to, si Saldico pwede to. Kaya niyang trabahuin to. Oh, nagbabola tong si Saldico, ngayon nagtatago siya. Ang dami niya nabulsa, di ba? Oh, ano mo yan, ikangayaan ang kabayaran sa lahat ng ginawa mong pagnanakaw sa bayan, di ba? Kaya pagka sinabi ni Auntie Claire na kasinungalingan, fake news sa sinasabi ni BP diyan sa mga ginawa nitong si Marcos Jr. na mga pagnanakaw, mga aligasyon niya, kanino ho kayo naniniwala? Doon sa VP lahat ng sinasabi niya ay nagmamaterialize o dito sa pag-aakusa nitong lukarit na to? Yan na naman, nagiging lukarit ka na naman, Ante. Yeah, alam nyo na ang lahat, halos ng sinasabi ng Vice Presidente ay fake news. Yeah, fake news. Sunod na tanong mula kay Sammy Dinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Mag-follow up lang po kami regarding po dun sa naging commitment ng DPWH kay President regarding sa flood control. May na-mention po ba kung may ilang target flood control projects yung target ma-complete ng DPWH before mag-start po yung rain season this year? Kahapon ay nag-usap po sila ng Pangulo. Ang detalye po ay na kay Sec Dave, pero po ang natatandaan ko na banggit sa atin, meron pong inaasahan tayo na pagpapagawa ng classrooms ng 13,000. Yun po ang isa na banggit. At of course, patuloy pa rin po ang ayusin ang mga hindi natapos na mga proyekto, lalong-lalo na siyang nagiging sanhi ng pagbaha. Ibibigay ko yung detalye, pagkakuha ko lamang po ng mga papel. Apo. Thank you po. Ang nagiging sanhi ng baha, Auntie Claire, yung pagnanakaw ng administrasyon. Hindi nagiging sanhi ng baha yung mga hindi natapos ng flood control. Anak ng toko, ano na naman yung script na ginagawa mo na yan? Kung hindi ninakaw, ay pagpalagay na natin matapos, paano kung substandard? Kagaya ng karamihan, base doon kay Alcantara, Bryce Hernandez, 89% ng mga proyekto na ginagawa ng pamahalaan substandard. Pagpalagay na natin matapos yung mga proyekto na yan, ibig sabihin, wala na. Tapos na problema natin sa baha. Kalukuhan. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV.
Ma'am, in Sinungaling connection lang po talaga dun tong sa naunang Claire tanong. Castro na to. Tanong ng masa po. Nasindak po ba yung administration dito sa several announcement like BP Sara announcing her decision to run for president in 2028 and yung sinasabi si Senator Robin Padilla supporting VP Sara and Amy Marcos? Ang Pangulo masisindak? Hindi naman po kasindak-sindak yung pag-a-announce na siya'y tatakbo sa pagkapangulo dahil ramdam na po even before ang kanyang pangangampanya sa labas. So hindi po nakakagulat kung siya mag-announce na siya'y tatakbo bilang Pangulo. Sunod na tanong mo. Grabe, no? Sa lakas ni BP Sara, magtalumpati lang siya, magsalita lang siya, nangangampanya na daw siya. Kumusta naman yung ginagawang public consultation ni Risa Hontiveros? Nang toka, ginagamit pa niya ang pera ng ng Senado para yung visibility niya talagang kitang-kita siya. Diba? Yung presensya niya nagpupunta ko kasi siya sa iba't ibang lugar. Kaugnay doon sa anti-dynasty bill. Na kalokohan naman. Ang atin ho dito, simple lang. Ganito lang ho kadali yan, Risa Hontiveros. Alam nyo naman na walang kahihinatnan yan, nagpa-public consultation ka, isa lang ibig sabihin yan. Ano? Nangangampanya si Risa. Pero ang Malacanang, okay lang sila doon. Pero si VP Sara, nag-anunsyo lang, nagpanik sila. Itong si Lucaret, din niya na malaman kung mahawakan niya sa katawan Wala niya. kay Christian Yusores, DZMM. Yusek, nag-post po ng Instagram story si former Vice President and Naga City Mayor Leni Robredo about an ocular inspection para po sa pagbisita raw ni Pangulong Marcos. Can you confirm if the President will visit Naga anytime soon at ano po yung pakay ng Pangulo doon sa pagbisita? Nabanggit ko po kanina sa ating good news. Good Yung news. Oplan kontra Baha Good ay news. pinasimulan na po sa Naga City ng ating Pangulo. Busy po ngayon ang kawani ng DPWH para linisin ang mga kanal, ang estero at ang ilog sa Naga City. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo Grabe, po, no? So pagka hindi nabibisita ang Pangulo, back to same banana na ulit sa nabibisita Naga. po siya. Ganon. Madumi na ulit. Yan ang problema. Masyado yung pinapahalata dyan sa Malacanang na nagtatrabaho lang yung mga nagpapakitang gilas yung mga nasa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil bibisita ang presidenteng bangag. Anak ng toka, ba't pa kayo maglilinis dyan sa Naga? Huwag na kayo maglinis. Pambihira, wala naman sa tamang katinuan kahit nang gaano kalinis yan, makikita niya puro pulburon lang naman. At makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Sabado. And bukod po doon sa activity po ni President doon sa Naga, are we expecting na magkakaroon din sila ng iba pang conversation outside doon po sa project? Yan ang abangan nyo. Yan ang abangan niya. Yun lang po ang ating, yun lang po ang binigay na information. Wala na ba talaga kayong choice? Leni Robredo na lang. Ano, kain suka, ganon? Ganon. Wala na talaga. Wala na kayong ibang choice na pwedeng maging kaalyado sa 2028 presidential election. Auntie Claire, wala na. Hindi pwede si Risa. Sorry Risa Hontiveros Sorry Risa, hindi ka wala kang bigat, wala kang karga ngayong mga panahon na to. Hindi ka nakikita bilang kandidato ng administrasyon itong si Marcos Jr. sa 2020. Pasensya na Risa Hontiveros. Ginalingan naman ho ni Risa kaso wala talaga, wala kang bilang. Hindi ka ang problema kasi si Risa Hontiveros na siya mahilig siya magtanim witness akala niya doon sa ginagawa niya na yun ikinaganda niya kaya ngayon imbis na siya ang gawing maging kandidato ng administrasyon si Leni Robredo pa rin ho ang nakikita ngayong mga panahon na to, di ba? Mahina talaga to si Risa. Informasyon dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. One last po. Possible po kayo na mapag-usapan ang possible alliance or plans for 2028 elections because some analysts are floating the name of former VP Leni as a strong candidate against Vice President Sara in the 2028 elections. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi
panahon ngayon, napakaaga po pa kasi. Hindi. Para tayo Wag mo kaming ungguin. Kahit yung mga political analysts, pati yung mga international observers, sinasabi nila na ito na talaga ang perfect time para makapangampanya. Kasi hindi na kagaya ito noong nagdahang panahon na kahit na mag-anunsyo ka na last 2 minutes, okay lang. Ngayon kasi napakaraming issue, napakaraming dapat talakayin at kailangan talagang masiyasat ng mga botante yung mga kandidato. Ngayon, kung para sa kanila maaga yung ginawa ni VP Sara, di good luck na lang sa inyo. Di ba? kay tatakbo o hindi. Napakaaga para mamulitika. Ang dami pong dapat na ayusin sa bansa natin. Hindi. Ang napakarami pang dapat nakawin. Huwag mo nang mamulitika, magnanakaw pa yung amo mo. Ito talaga. Dapat na ayusin na interes ng ating mga kababayan. So, masyadong maaga ang pag-usapan kung sinong tatakbo sa 2028. Yan. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. So, sorry, follow up lang po dun sa nabanggit ninyo. So ano po kaya ang motibo ni VP Sara sa kanyang maagang pag-anunsyo? Siya po tanungin nyo. Hindi ko po alam ang kanyang utak. Would you have a theory? Theory. Theory. Hypothetical. Mali na yan. Pagka theory na, hindi na ano yan. Dapat kung anong stand ng Malacanang. Kaya ka tagapagsalita, hindi chismisan yan, anti-clear. Kaya ka binabalahura sa social media. Kasi ang pagsasalita mo na yan, kung ano man nasabihin mo, yun ang tayo ng Malacanang. Ngayon, kung gusto mo magsalita ng hypothetical o kung ano mang kabalwalan ng nasa utak mo, putak sa vlog mo. By the way, papasadahan ko yung mga vlog mo, maghintay ka lang. Sa kanya na lang po nyo. Kung ano man ang kanyang masamang motibo, ang kanyang magandang motibo dito, hindi ko po masasabi. Okay. On to my question, ma'am. Magkakaroon po ba ng pagbabago sa liderato ng NBI? Yes. Sino po ang itatalaga? Attorney Melvin Matibag. May we know why? Ang rason ay hindi po na ipukol sa atin. Yan lamang po ang aking maibibigay sa ngayon. Has he taken his oath at meron po kayang specific instructions ng Pangulo sa kanyang pagtalaga kay Attorney Melvin Matibag sa NBI? Kapag nabigay na po sa akin ng detalye, ibibigay ko rin po sa inyo. Malingbing ho yung So effective when, ma'am? Yan pa lang po ang ibinigay sa atin. Magkakaroon po ng bagong NBI Director sa katuohan po ni Attorney Melvin Matibag. Tanong mula kay Ace Romero, Salamat po. Philippine Star. Confirm lang po namin, ito po yung kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP Laban. Sa aking pagkakaalam. What does this say about the decision of the President or his interactions with other stakeholders in politics? Muli, yan lamang po ang ipinabot sa atin. Kung ano ang dahilan, ibibigay ko po sa inyo kapag ka naibigay niya po sa akin. Follow-up question mula kay Maricel Halili, TV5. Mikey. Yusek, but at least can you give us the reason why the President chose to appoint Attorney Melvin Matibag, who used to be part of the Duterte administration? Yan lamang po ang ibinigay sa akin impormasyon. Hindi po pa naibigay sa akin ang rason. So kapag ibinigay na po sa atin, una-una prerogative naman po. Una-una man po prerogative po ng Pangulo. Una-una, masasabi natin bakit niya in-appoint or i-appoint. Nandun po yung tiwala. Nakitaan po niya ang si Atty. Melvin Matibag ng maaaring pagtiwalaan. Maaaring magtrabaho para sa gobyerno. Pero kung anong pinaka-reason, hindi pa po nasasabi sa akin in details. Kapag ka po naibigay na sa akin, ipapasa ko po agad sa inyo. Wala nang tanong mula sa MPC. Balik sa iyo, Yusek Claire. Ayun na nga mga kababayan, sa pag-aakala ni Auntie Claire na ibabalita natin ang mga kabalbalan nila dyan sa Malacanang, sigurado kalokohan naman ho sasabihin niya. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.